Hello once again, welcome ulit sa ating video tutorial. Yan. Ang ituturo naman natin ngayon ay tungkol sa ba ito? Ito. Yung Droid Cam. Ibig sabihin, gagamitin natin itong cellphone natin para maging webcam ng PC natin para mas malinaw. Gaya nito, yung aking camera ng laptop hindi ganun kalinaw. And yung mga phone ngayon kasi malilinaw yung mga camera. Kaya gagamitin natin para maging camera, maging webcam. Para kung gusto natin makipag-usap na malinaw or gumawa ng video o mag-stream na malinaw, hindi yung aasa tayo dun sa camera ng ating laptop. Ayan. Una sa lahat, i-download muna natin yung application ng DroidCam. Yan yung nasa taas na yan. Yan yung logo, DroidCam. Tapi lang, i-download nyo sa inyong store. Android Cam. Tapos naman, nasa link naman sa baba yung i-download nyo naman sa PC na Droid Cam. Sinama ko sa link sa baba para doon sila magko-connect Droid Cam to Droid Cam. Then after nun, pag na-download nyo na, punta kayo sa settings ng inyong cellphone para connect ang ating Droid Cam doon para magkakaroon ng port papunta dun sa ating computer. Punta ka ng settings. Then, after setting, punta kang developer option. Then, tabi mo na. After nun, punta ka naman sa enable USB debugging. Yan. Importante po itong setting na to kasi hindi yan babasahin hanggat hindi natin itong ginagawa yung setting natin na to. Tapos, allow mo siya. Allow USB debugging. Debugging. Allow mo siya. Yan. Baga, okayhan mo siya. Yan yung isang natin gagawin. Importante po yan bago tayo kumonect doon sa ating computer. Minsan itong setting na to mahirap hanapin. Pwede nyo siguro siya kung may search option siya. Siguro ma-search nyo. Or may isa pang option dito na pwede nating magawa. Punta tayo pwede ka pumunta ng settings. Then about phone. Sa settings ng Tapos, hanapin mo naman yung build number. Pwede nyo rin i-search ito doon sa settings kung meron search option. Build number. Yung build number na yan, ilagay ko na. About phone 10. Tap 7 times. The build number na parang nakasulat doon. Tapos may lalabas niya yan sa baba na parang okay na debugging na. Okay na yung phone nyo for debugging. Parang ganun. Kung medyo mahirap hanapin to sa phone, depende sa phone nyo. Kaya pwedeng yung i-search. Yan. Importante po ito Yan ang muna. Kasi kahit anong balik-tarin mo ng phone nyo, hindi po iyan ko-connect kung wala ito. Yan. Tapos, after nun, doon yung sa PC nyo naman, i-open nyo yung, bago nyo muna i-open pala. May mga options dyan na pwede natin gamitin. Pwede natin gamitin tong USB port. At meron din true wireless Wi-Fi. Wala nang cordon. Pero sabi nila nga, mas maganda kung naka-cordon para hindi siya para naglalaps na pag true Wi-Fi.
Hindi sigurado. Pero para sa akin, parehas lang naman yun. Kung naglalaros ka ng konti, hindi... Pero yung iba kasi maselan sa ganun, gusto talagang, baga, wala siyang parang, yung gaganon-ganon, tit, tut, 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 ano ba tawag dun? Basta yun na yun. Yan. Yan. Now, try natin tong isaksak tong kable dun sa computer. Yan. Tapos ito, cellphone. Yan. Nasetting na natin yung ating phone. Yan. Maglalagay tayo ng yung sa USB setting naman natin. Diba parang, saan ba yun? Binababa natin ganyan. Yan. Dito natin pinakadulo yung Android system USB charging. Yung pinaka magiging setting ng USB natin. Ilalagay natin siya sa yung transfer photos using camera. Yun yung kailangan nating option kasi magta-transfer tayo using camera. Kung ano man yung nandiyan, basta mga ganun. Transfer photos, ganyan. Doon natin siya, yan, sabi, hindi kita. Basta, ay hindi. Yan, nakita yan. Diba? Meron dyan option, mga, ayan, doon, yun yung una mong gagawin. Importante yun. Yung setting ng USB. Anong gagawin natin doon sa ito nakasaksak. Ano ba gagawin natin? Ano ba sabi ng computer? Ayan, may option doon. Ibababa mo lang siyang ganun. Tapos sa dulo nun. After nun, buksan natin ang ating Droid Cam. Then, lalagay natin siya dito sa USB. USB yan. Then, refresh. Hindi yan gagana o walang madidetect yan pag hindi natin yun na debugging yung nasabi ko. Refresh natin. Hintayin natin labas dito yung sa screen ko naglagay debugging kung okay on accept ba. Error. Ayan, sabihin kailangan ko debugging dun sa aking cellphone. Baka wala. Debugging. Punta setting. Yung kanina ginawa natin. Developer option. Maaaring nawala yung ating debugging. Yan. Lagay naman debugging. Then, okay. Open natin ulit. Refresh natin. No device detected. This is the computer. Nagkaroon ng option dito sa aking computer na debugging daw. Ayun na siya. Teka lang ha. Ito ulitin natin kasi para makita sa screen. Open natin. Tapos refresh. Importante dito yung nagkakalituhan sa debugging na to eh. Pag hindi mo nakuha, yan. Ito na yan, binasa niya na. Start natin. Then, wala. Yan na yun siya. Diba? Yan na siya. Teka. Capture dyan. Teka lang. Saan yung captured ko? Yan. Diba? Yun lang. Okay na siya, diba? Susubukan naman natin sa Wi-Fi. At teka, paano muna? Explore muna natin siya. Explore muna natin. Para makita natin yung ating refresh ko ulit. Ito yung binasa. Then, ano na siya? Ay, baliktad. Yung, ano siya. Tapos, pwede mo na siyang isetting doon sa ating camera dito. Video captured. Ayan, nilobo yan. Ilalagay natin siya sa Droid Cam para yung makita na siya. Tanggalin natin to.
para makita. Yan, yun na siya, di ba? Mas malinaw. Okay na. Yan, gawin natin, i-stop na natin. Okay na siya. Subukan naman natin yung sa Wi-Fi. Ayan, yun. Ito-try naman natin siya sa True Wi-Fi. Una, siyempre, iwa-Wi-Fi muna natin yung phone tsaka tong PC natin. Kailangan na-connect siya sa parehong Wi-Fi network. Wi-Fi network. Kukonect natin sila sa parehas. Then, buksan natin yung Droidcam dito sa cellphone at syempre, Droidcam dito sa ating laptop. Ito. Ayan na siya. Droidcam. And then, dito sa ating cellphone, importante ito, device IP. Dito sa ating cellphone, meron dito yung nakasulat naman, Wi-Fi IP or device IP din. Kailangan parehas na nakasulat, pati Droidcam port. Yan, madalas 47%. Minsan 4.3 minsan na nakalagay. Baguhin mo pagka copy siya. Copy siyang dalawa. Then, start. Yan. Yan. Ito na siya. Yan. Gamit ng cellphone ko. Yan. Ayun na. Camera na siya, diba? Kung malinaw din yung camera ng cellphone niyo, yung mga Samsung kunwari, ganda. Kaya yung basta yung mga 4 yung camera, mga ganun, mga bago. Okay yun. Yan na siya, diba? Pwede mo na siya i-connect dun sa dito sa OBS. Saan ba yung camera natin? Camera. Ito, camera capture. Yan, pwede na natin siyang babaguhin. Gamit ko dyan kasi yung camera nung laptop. O, ito, Droidcam, lalagay natin. Yan siya. Diba? O, pag ginanyan mo, wala pa. Ito to, para makita natin, i-hide natin itong, yan siya. O, yun siya. O, diba? Okay. Balik natin. And tapos, gusto natin i-stop natin. Nakita niyo ba? Ayan siya. Diba? Stop natin. Wala na siya. Yun lang, ganun lang ka-simple lang yung pag-connect.